Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni Kipi Chu. Sabi niya, after the recent murder of the Koreans, ito na naman. Nakakahiya. Kahit ako, I'll issue travel advisories against the Philippines. And then you'll blame tourism for the poor showing when even you wouldn't visit the Philippines now if you live in another country. Okay, isinare ni Kipi Chu ang post ng Manila Bulletin. Sabi dito, 2 Japanese nationals were shot and killed by riding in tandem suspects along Malbar Street in Makati, Manila on Friday night, August 15. Okay, basahin natin yung article mismo. Ito. According to initial reports, ito na yung Manila Bulletin. A taxi had stopped along Malbar Street at around 10 p.m. to drop the passengers when the assailants approached and opened fire on the victims. So, huminto yung taxi, sinasakyan ng 2 Japanese national, nilapitan ng riding in tandem. Witnesses said one of the suspects took a bag from one of the victims before speeding off towards Adriatico Street. Both victims died at the scene. In a statement to the Manila Bulletin, Manila Police District spokesperson Major Philip Ines confirmed that a follow-up operation is ongoing as investigators work to determine the identities of the gunmen and establish the full motive behind the attack. Authorities have yet to release the names of the victims pending notification of their families. Police are also reviewing CCTV footage from the area and interviewing witnesses to aid in the investigation. Yan po. Nakakalungkot. Tama nga, I don't know kung kailan ba yun. Last month ba yun, yung mga Koreans ginurgur din. Tapos, nasundan ito. Japanese naman. Mga 2 months ago siguro, tourist from the United Kingdom, ninakawan, somewhere in Makati. So, hello, ang Auntie Claire. Yung sabi niya na hindi naman niya nakitang mga ito. Kaya baka hindi not counted. O sasabihin na lang naman na isolated cases lang. So, sinasabi na mas tahimik daw ngayon. I don't know. Yung crime rate sa bansa is bumababa. Bakit ganito na with impunity? Yung parang hindi na sila natatakot. Anong motive dito? Kung may kinuhang bag, baka minaman-manan nila dito, baka may laman na mahalaga yung bag. Most likely, pera. So ito, sinisisi nila ang Department of Tourism. Bakit daw napakababa yung tourist arrivals natin? Lalo na nung kinontra ni Congressman Duke Prasco si Speaker Martin Romualdez, merong demolition job sa tourism. Sumagot si DO Tourism Secretary Prasco na binabawasan nyo kasi ang budget namin. Napakalit ang budget namin sa pag-promote. So, agree ako dito kay Kipi Chu na huwag nating sisihin ang Department of Tourism. Ang sisihin natin, yung government leaders natin, lalo na dito sa law enforcement, na hindi mapanatili ang kaayusan. May mga ganito pa nung panahon ni PRRD? Kung meron man, hindi masyado. Napakataas ang turismo.
Umupo siya 2016 ano? Hanggang 2019. Grabe, lalo na mga Chinese. Ang daming 1.9 million Chinese visitors ata ang naano natin. Dahil sa magandang pangyayari panahon ni PRRD, ang lakas ng kita natin sa turismo. Na nahinto lang dahil sa pandemic. Ngayon, wala namang pandemic. Wala na. Isa tayo, kulelat tayo sa turismo. Talo pa tayo ng Cambodia. Na kung, tingnan mo, kung kagandahan lang ng lugar, hindi tayo patatalo. Marami-rami na rin akong napuntahan na ibang bansa. Wala pang makakatalo sa Pilipinas. I tell you. Sa beauty, natural beauty. Beaches, mountains, waterfalls, and especially ang mga tao. Yung kakaiba ang ating hospitality. Sayang nga lang at hindi natin ma-maximize yung potential ng ating tourism dahil sa peace and order. Kailan ba yung nag-issue ng advisory yung Hello Safe? Pilipinas ang pinaka worst country, pinaka delikadong bansa na puntahan ng turismo. Kasi nga nangyayari, pati nga anak ng senador binugbog sarado sa Boracay. Dahil sa mga adikto siguro yun. Kung magawa nila sa mga kapwa nila Pilipino, how much more sa mga tourists. Kaya, hello, Auntie Claire, sa ating, kumusta yung response? Yung 5-minute response na ano ba dito? Wala na. So, sayang yung magandang nasimulan nung panahon ni PRRD tungkol sa kaligtasan natin. Of course, kasama ng kaligtasan ng turista. So, sana hindi lang ito isolated case. At sana magkaroon ng pagbabago sa katahimikan ng bansa para naman kawawa yung pamilya ng mga biktimang ito. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Abot na gyud ang seedling nga among gipalit nga 3,420 ka seedling. So mo ni ang itanom sa upat ka tao. So kami ang nauna nga nagtanom, 21 may ka pamilya ang nagtanom sa una. So karon naa na pod nadugang nga upat ka tao nga mananom og kape. So 25 na ka pamilya ang makatanom og kape. So mag-abot na ni og 15,000 ang among natanom nga kape. So daghan na gid kaayo og mga maayo pod nga seedling, mga tambok kaayo ang hitsura sa kape. Tag 25 pesos ang kada usaon, nindot kaayo nga kape. So salamat gid kaayo sa Ginoo sa pagsuporta sa kape sa among pagpananom. So karon mo na pod ni ang i-deliver sa uban na pod nga mananom. Abot na gid sa Ilaya ang seedling. Karon abot na gid ang seedling nga ay tanom sa tabangan og kape. Og karon mo na ni silang tatay ang mananom og kape. Salamat kay gihatagan ni Salamat sa nag-sponsor. Sa nag-sponsor si Kanas. Ay, tagi po niya sa kon. Ano ni sila ang mananom og kape. O karon mo na ni ang bayad sa kape seedling
So salamat kayo sir, dayon salamat sa inyong tanan ang Ginoo gyud magpanalangin sa atong mga tanom. Kung manginaot kung mudaghan kita tong kape diri. So salamat kayo ning bayad. Salamat kaayo pod.